Hello, good evening ulit. Narito na naman ako. Sana mapanood niyo ito. Sa gabing ito, may isi-share na naman ako sa inyo na pagkain ng ating kaluluwa. Yung ang ibig sabihin ng Word of God. Kasi kung ang physical nating katawan ay kumakain, natural, ang kaluluwa natin ay kumakain din. Kasi ang physical, kumakain ng mga foods talaga na gaya ng mga rice, yun, ulam. Pero yung ating kaluluwa, yung spirit natin, ay ang pagkain niyan ay ang Word of God. Kaya bago tayo magsimula, manalangin muna tayo dahil yan ang gusto ng Panginoon. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Lord, at sambahin ka, Lord. Sa Espiritu at sa katotohanan, salamat, O God. Sa gabing ito, Panginoon, narito ako, Panginoon, upang magbahagi ng mga salita ng Panginoon para sa inyong kapurihan, Panginoon, at sa iyong para nalulugod ka po, Panginoon, na i-share namin ang iyong gospel, O God. Kaya, Lord, salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Nawa, patnubayan mo po ako, Panginoon. Bigay mo po yung wisdom at knowledge, Panginoon, Lord God. Even sa aking mga bibig, Panginoon, ang salita mo ang mamutawi, Panginoon, sa aking pagsasalita. Salamat, O God. Thank you for your precious blood. Hallelujah. Sa gabing ito, isi-share ko na naman sa inyo ang kawikaan, Proverbs, mga kapatid. Proverbs 4:23. Kung mayroon kayong Bible dyan sa inyong tabi, buksan nyo mo, mga kapatid. Dahil yan po ang isi-share ko sa gabing ito. Hallelujah. O kung wala man, kung may ballpen man kayo, kunin nyo yung ballpen, isulat nyo po ang Proverbs 4:23. Sa Tagalog, kawikaan 4:23. Sabi niya nga dito, ano ang mga epekto ng hindi pagiging mapanuri sa mga pinanood at pinaglalaanan ng oras ayon sa Kawikaan 4:23. Ano daw yung makukuha natin? Kailangan maging sensitibo tayo, mga kapatid, sa ating mga panuorin, sa ating babasahin, sa ating pinaglalaanan ng oras. Maging sensitibo tayo, mga kapatid. Dahil iba pala ang Kristiyano, dahil kailangan natin maging maingat. Isipin mong iingatan. Yun ang sabi dito, ang isipan mo iingatan, mabuti at alagaan, pagkat yan ang siyang sentro ng buhay mong tinataglay. Alagaan daw natin yung ating yung buhay natin, alagaan natin at iingatan, pagkat yan ang siyang sentro ng buhay natin na tinataglay. So, ang mensahe dito nakuha ko po ay kailangan mag-ingat tayo sa lahat ng bagay. Kagaya
ng binabalik-balik talaga dito yung pagpanood-panood natin ng mga telebisyon, nagbabagbabasa natin, pananalita natin, binabalik-balik ng Panginoon yan. Dahil yan ang kalooban niya, mga kapatid. Ang isipin natin, iingatan nating mabuti at alagaan sapagkat yan ang siyang sentro ng buhay natin. Kaya mag-ingat tayo, mga kapatid. Hindi tayo basta-basta na lang na nanonood kung ano-ano, lalo na sa mga mahalay na mga panuorin, yung mga patayan, mga lahat yung mga may nare-rep, may kung ano-ano na lang. Kailangan ingatan natin, mga kapatid, dahil ay ang sabi ng Panginoon, ano ang mga epekto ng hindi pagiging mapanuri sa mga pinanood at pinaglalaanan ng oras ayon sa Kawikaan 4:23. Ang sabi ng Lord, kailangan tayo mag-ingat sa lahat ng bagay. Dahil hindi natutuwa ang Panginoon, hindi kalugod-lugod sa Kanya kung tayo ay lilihis sa alandas natin. Kailangan ang Diyos ay ating papurihan palagi. Ang Diyos ay ating sambahin ang Kanyang pangalan palagi. Dahil kung wala itong lahat, hindi matutuwa ang Panginoon sa atin. Kaya, mga kapatid, ang mahalaga, ang maging mapanuri. Mapanuri daw tayo. Susuriin natin ang lahat ng ating ginagawa, kung tama ba o hindi, mga kapatid. Dahil minsan tayo rin ay nagkakasala dahil sa ating hindi pag-iingat. Kailangan, mga kapatid, mag-ingat tayo. Kasi yan ang kalooban ng Panginoong Diyos. Sabi pa nga niya dito, mahalaga na ang pinaglalaanan natin ng oras ay makakabuti, maluwalhatian, at may pakinabang. Kailangan daw may pakinabang talaga. Hindi yung basta lang tayo nanonood ng walang kabuluhan. Kailangan sikapin natin na yung ating pinapanood, yung ating ginagawa at pinagugulan ng oras ay may kabuluhan, mga kapatid. Dahil yan ang kalooban ng Panginoon. I-bless niya tayo pag tayo anak na masunurin sa Kanya. Ang Panginoon, mga kapatid, ay hindi sinungaling. Kung ano yung sinasabi niya sa Kanyang banal na kasulatan, ay gagawin po niya. Kaya, ang sabi niya dito, ituon ang isipan natin sa Panginoon. Mahalaga ang manalangin na may pasasalamat. Kasi minsan, mga kapatid, tayo, ibang-iba ang ating estilo sa pagpanalangin. Puro lang tayo hingi. Mga kapatid, hingi dito, hingi doon. So,
Ayaw ng Panginoon yan. Dahil, ibig sabihin mo, manalangin ka lang kung may pangangailangan ka. Pero pag wala, sabi nga nila, pag mayroon kang kailangan daw, praise the Lord. Pag wala, iris the Lord. Di ba mga kapatid, nakakatawa nga pag ating pagbulay-bulayan ang ating mga ginagawa minsan na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Glorify your holy name, Jesus. Kasi sabi nga niya, itoon ang isipan natin sa Panginoon. At mahalaga ang manalangin na may pasasalamat. Minsan tayo nakakalimot na magpasalamat. Kaya sa gabing ito, maraming salamat sa inyo dahil kahit papano nandyan kayo nanonood sa akin, walang sawa kayong nagsusubaybay. Kaya purihin ang Panginoon sa buhay ninyo mga kapatid. Lalo na yung malayo sa piling sa kanilang pamilya, sa kanilang mga anak, sa asawa, mga kamag-anak. Salamat sa Panginoon na iniingatan niya kayo mga kapatid. Kayo nasa mga malalayong lugar na maaabot ng aming pag-share ng banal na salita ng Panginoon. Kaya kung mayroon kayong ballpen o may Bible kayo, tignan niyo po, mga kapatid, sa Kawikaan 4:23. At sa English ay Proverbs 4:23. Sana mabasa nyo ito at pagbuloy-bulayan nyo. Masaya ang nasa piling ng Panginoon. Masaya pag tayo ay tumalima sa kanyang mga utos. Napakasaya mga kapatid. Kaya kung na isipan nyo na kayo ay mag-share ng gospel ni Lord, sikapin nyo mga kapatid dahil hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Nandyan siya palagi sa ating tabi. Oras-oras, minuto-minuto, ang Diyos nandyan. Ang kulang na lang ay ating kalabitin ang Panginoon. Lalo na pag tayo may mga problema. Salamat sa God sa oras na ito. Kaya mga kapatid, hanggang dito na lamang ako. At alam kong ang iba sa inyo ay pagod. Ang iba sa inyo na antok na. Hanggang dito na lamang tayo. At tayo'y manalangin. Salamat o God. Thank you Lord. Hallelujah. Purihin ka Lord at sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat o Lord God sa pag-ingat mo po sa bawat isa. Even man sa mga malayong lugar, Panginoon, na naririnig at nanunood sa mensaheng ito, Panginoon. Lord, tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Huwag mo pong kaming pababayaan, ingatan mo po. Lord, sa iyong pangalan, Panginoon, ay tinataas namin ang kapurihan, pasasalamat, Panginoon. Hallelujah. At Lord,
na hindi kami makalimot sa panalangin, Panginoon, na may pasasalamat. Dahil yan po ang gusto mo, Lord God. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Lord, at sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. In Jesus' name we pray. Amen and amen, Panginoon. Bye-bye, mga kapatid. Hanggang sa sunod. Hallelujah.